Hello, sa mapagpalang hapon po sa bawat isa. Nandito po tayo sa ating pagpapatuloy ng gawain kung saan nasa pangalawang bahagi tayo at ating pinabasa ang mga aralin, isitas at natutunan ng silbing gabay sa pinapang-araw-araw ng pamumuhay. Ang una pong aralin ayon po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 20. Mapapansin po natin, ito yung aralin kung saan naghahanap pala ng ating dakilang Panginoon ng magiging tagasunod niya. Sabi dito, at pagkaraan sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya si Simon at si Andres, kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat at sila'y mga mamamalatayan. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsasabi kayo sa aking bilihan at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Itakal, iniwan nila ang manambat at nagsusunod sa kaniya. At paglakad sa dako karoon ng kaunti ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, na sila naman ay nasa daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kaniyang tinawag sila at kanilang iniwan ang daong sa daong ang kanyang amang si Zebedeo na kasama ang mga lipikupahan at nagsisunod sa kanya. Ito po ang senaryo dito sa Sikas. Habang ang ating dakilang Panginoon ay nasa Galilea. Dito po, nag-umpisa ba siya ng tinatawag na ministeryo. Ngayon, bakit katabi ng dagat ang unang pinakuan ng ating dakilang Panginoon? Samantalang napakarami naman ang mga Parisiyo, Skriba, Sadusiyo, mga may alam na sa mga kautusan. Kumbaga, kunti na lang natuturo ko dahil marunong na sila. Bakit? Ang hinanap niya, yung mga wala namang kaugnayan sa gagawin. Ngayon, ang ginawang pamamaraan ng ating dakilang Panginoon, dahil ang unang tinawag si Pedro at si Simon at si Andres, magkapatid. Wala namang kaugnayan ang kanilang trabaho sa misyon na gagawin. Kumbaga, isinumbert ng ating dakilang Panginoon na yung pamamalakaya kasi ang panghuhuli ng isla, yan po ay gawain ng kahit 2 tao lang, basta mayroong gagamitan, makakahuli ng isla. Ganun lang din, yung 2 anak ni Zebedeo, Santiago at Juan. 4 na unang mga naging alagad ng ating dakilang Panginoon, parehas ang gawain na mamalakaya o kaya ng buhuli ng isda. Sinabi kasi ng huli ng isda, dinagat na. Pero kung namamalakaya, meron kang ginagamit na lambat. Tama yung sinabi kanina. Ngayon, sa gawain, kasama po tayo sa tinawag din katulad
ang apat na unang alagad ng ating dakilang bayan. Ano po ang nakaatang na gawain natin? Katulad din ng iniatang sa apat na alagad, ang maging mamamalakaya. Hindi ng isla, kundi ng tao. Kaya tama yung sinabi kanina, dapat kumpleto ka sa gamit. Sa pamamaraan, sa mga teknik, at kabisado mo kung saan naroon ang maraming isla. Kaya ito'y lumalarawan, ang dagat, walang iba itong buong sanlibutan na ating nakikita. Ang mga tao, hindi lahat na nakikinig ng salita ng Diyos, tinawag na, yun na yung mga binili. Kasi po, sa pag-uwi ng isda, hindi naman natin mapiperfect, lahat ng mahuhuli ay pwedeng kainin. Sa makatuwid, meron din tayong ginagamit na pamamaraan. Sa pamamalakaya, andito yung salita ng Diyos. Yung banal na kasulatan na ginagamit natin o pinagkukunan ng gagamitin nating salita para makarating doon sa paninig ng mga taong nais natin mahikayat sa pamamagitan ng pamamalakaya ng tao. Nariyan din ang simbahan na lumalarawan sa lambat, pero hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay masasabi natin ito na yung mabubuti na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mayroon pang tinatawag na pagbubukod, pag-uuri, kung anong klaseng isda ang mahuhuli natin. E kung mapapansin po natin ngayon, kung aralin natin ang sitwasyon, hindi ba gaya napakalawang o napakarami na katulad ng mga gawain natin na namamalakaya din ng tao. Ang mga tao nagpapalipat-lipat. Hinahanap yung mga kauri nila. Kung sila ay mabubuting tao, sila ay napapasama rin sa mga mabubuting tao. Kumbaga, yung lahat ng mga masasama, nagsasama-sama din. Eh kung mapapansin po natin, habang tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi lahat ng nakinig ay tumanggap, ay handang sumunod. Meron, ginagamit lang ng pamamaraan ang Ebanghelyo nang sa ganun ipakita nila sa kanilang kapwa na sila'y mabubuti ng tao. At meron naman mga tao na handang gawin ang pagiging isang alagad. Sa matatuwid bagay, pagdating ng mga sakripisyo, mga ganasin, handang ialay ang kanyang buhay alang-alang sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, kung mapapansin po natin, isa tayo doon sa apat na alagad na yaon. Meron tayong magagawa. Kompleto tayo sa kagamitan. Meron tayong matatag na simbahan o templo. Meron tayong banal na kasulatan, gagamitin natin sa pangangalakaya. Lamang, minsan, nahuli na nga, o kaya, nasa lambat na nagkakawalat pa. Diyos po ang gumagawa ng paraan. Kasi po, sa pamamagitan ng karamdaman,
ng isang tao, nadadagdagan po tayo dito. Kasi ano ang hinahanap ng may karamdaman? Lunas na gumaling ang kanilang karamdaman. Hahanap sila ng munduyan. Hahanap sila ng pamamaraan para gumaling sa kanilang karamdaman. Minsan nandiyan na sa harap natin, nahahawakan na natin, gumaling na, minsan nakakaalpas pa, hindi na bumabalik. Ano po ang pagkukulang? Nagkulang ba sa kagamitan? O nagkulang lang sa follow-up o sa panangalaga na walang iba? Ibinigay na ng Diyos sa atin yung mga taong nais sumunod sa kalooban ng Diyos, pero minsan nawawala pa. Kaya po kung mapapansin po natin, pinakailangan natin magtrabaho ng magtrabaho. Gumawa. Magpuka kapag kakatulog. Kapag kung tayo po ay datnan ng tinatawag na isda, nandiyan sa pamamagitan ng kanyang karamdaman, tinawag sa ng Diyos, una nakinig ng salita ng Diyos, nagsisi, nagpasuri, gumaling, kinakailangan nasa pangangalaga din natin. Pero kalaunan, minsan, masasabi natin, akala ko mabuti siyang tao. Akala ko pwede siyang kainin o pakinabangan. Pero, bandang huli, ibubukod din naman pala ng Diyos na hindi kasama ng mga mabubuti. Ganyan po. Pansinin natin yung mga tao sa paligid din ng ating dakilang Panginoon. Hindi lahat ng kanyang pinagaling ay nagsisunod at nagpasakop sa aral na ipinahayag ng ating dakilang Panginoon sa makatuwid bagay kaharian ng Diyos. Kasi nung gumaling na, nawala na sa isip nila yung ibinigay na lunas sa kanila ng kanilang karamdaman. Hindi itinakwil pa nila yung nangaral sa kanila ng kaharian ng Diyos. At nagsigawan pa, ipakot siya sa puso. Hindi ba gano'n nangyayari yan sa buhay natin? Marami tayong nakakasalamuha, maraming lumalapit sa atin, nagpatulong, tinulungan natin, gumaling, tapos hindi na natin nakita. Nawala na. Kaya po, dito sa aral na ito, marahil meron tayong gagawing iba. Bago na walang iba, nandyan na, nakalatag na. Lambat, meron tayo. Nandyan yung simbahan. Siguro, yung pain, kung paano natin mapapalapit ang mga isda. At ganun din, gamitin natin yung salita ng Diyos, panghikayat, para makapangalakaya tayo ng tao. Nang sa ganun, marami pa ang nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Magpatuloy lang po tayo. At umasa sa Diyos, at magagawa po ng Diyos ang mga bagay na imposible. Ito, titingnan natin kung ilan lang tayo. Pero kapag ang Diyos kumilos, pwede tayong paramihin. Pwede punuin ang mga upuan, bakante. Dahil sa ganon, marami pa tayong nahikaya o tao sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, mailapit natin sa Diyos. Kaya po,
kasama tayo doon sa apat na alagad ng ating dakilang Panginoon na hindi niya tiningnan ang antas ng kabubuhay, ang kalaman, o kahusayan na, kundi hinanap niya yung mga taong nasa kalagayan pwedeng gawin ang katulad din ang ginagawa ng ating dakilang Panginoon, ang maging mapagpakumbaba. Kapagkat ang isang tao hindi masyadong maalam, hindi nagmamarunong, maaaring gabayan ng Diyos ang kanyang munting isipan, ang kakarampot na kaalaman. Kapag sinasabayan niya ng Espiritu Santo, mas marunong pa siya sa karunungan ng sanlibutan dito sa labaw ng lupa. Kapag ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang magbubukas ng kanyang unawa, kaalaman, kamalayan, nang sa ganun, yung mga malalalim na bagay ng Diyos na ipapahayag niya, maipaliliwanag niya dahil po sa kalooban ng Diyos. Kasama kaya tayo sa magiging handa. Na isang alagad na handang gamitin ng Diyos para mamalataya ng tao. Kailangan natin ng Espiritu Santo, ng kapangyarihan, ng karunungan at kalaman para makagawa tayo at makapag-isip ng ibang taktika o pamamaraan kung paano natin mapadami o mahuli sa pamamagitan ng pamamalataya sa tao. Ito siguro kung sarili nating style lang kung paano tayo mapalapit sa tao, kulang pa. Kaya kailangan natin ang kaagapay, walang iba, ang Espiritu Santong gumagabay sa bawat isa sa atin. Ito ang magtuturo sa atin ng mga bagay-bagay na hindi naabot ng ating mga pag-iisip. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya at umasa sapagkat may magagawa ang Diyos. Hanggat tayo'y nabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, mayroong pag-asa. May mangyayari pa. Basta sumunod lang tayo sa pamamaraan na ibinigay ng ating dakilang Panginoon na siya natin dapat na sundan. Siguro po, ang ganyan na lang pakikita natin sa oras. Salamat sa Diyos. Panumbalik natin mga karaingan, dahil ikakapwa lang sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.